Biglang napatili si Clarice, nang makarinig siya ng isang putok ng baril, at ang bala ay tumagos sa glass window ng convenience store. Agad naman siyang niyakap ni Michael, upang protektahan siya. Sa sobrang bilis, ay nakaramdam siya ng panginginig ng katawan dahil sa takot. "Are you okay, Clarice? Are you hurt somewhere?" Tanong ni Michael, habang nag-aalalang tinitigan si Clarice. "Nanginginig ako, at kinakabahan, pero ayos lang ako," ang tugon ni Clarice. "No, I don't think so. Kailangan nating pumunta ng ospital, upang matingnan ka." Michael stopped, at mid-sentence, when Clarice interrupted her. "Huminahon ka, Michael. Walang nangyari sa akin, at okay lang ako. Huwag kang mag-alala," ang pagpapakalma ni Clarice kay Michael. Mariin na ipinikit ni Michael, ang kanyang mga mata, at pagkatapos noon ay huminga siya ng malalim, as he tries to calm himself down. After a few minutes, he was able to recover. "Okay ka na ba?" ang muling tanong ni Clarice. "Yes, I've calmed down a bit. Pasensya ka na kung nagpanik ako." Ang mas kalmadong turan ni Michael. "Ayos lang ba kayong lahat?" ang tanong naman ni Clarice, sa kanyang mga katrabaho sa convenience store. "Okay lang kami, Clarice," ang sagot ng kanyang mga katrabaho. "Mabuti na lamang, at walang customer sa waluloob sa mga oras na iyon." Sino kaya ang nagpaputok ng baril? At bakit kaya tumama ang bala, dito sa convenience store? Ang nagtatakang tanong ni Clarice. Nanatiling tahimik si Michael, pero may isang tao sa kanyang isip, na may kinalaman sa nangyari ngayon. Michael snaps out from his reverie, nang muli niyang narinig ang boses ni Clarice. "Pasensya ka na Michael, pero kailangan ko munang umalis. Kailangan ko munang ayusin ang mga bagay-bagay dito," ang pakiusap ng babae. "Are you sure, you still want to go back to work? I can drive you home if you want," biglang mungkahi ni Michael. "Hindi ko pwedeng iwanan ang mga kasama ko dito. Huwag kang mag-alala sa akin," ang paninigurado ni Clarice. Wala nang nagawa si Michael, kung hindi sundin ang sinasabi ni Clarice. Nang makalabas na siya ng convenience store, at nang makasakay na siya ng sariling sasakyan, ay agad niyang pinaharurot iyon, at nag-drive sa isang tiyak na direksyon. May kailangan siyang harapin na isang tao, na may kinalaman sa nangyari kanina. Makalipas ang ilang sandali, "Welcome home, Senorito Michael," ang bati sa kanya ng isa sa mga kasambahay nila, nang makapasok na siya sa mansyon ng mga magulang. "Where's my father?" ang tanong niya. Hindi na nakasagot pa ang kasambahay, dahil bigla namang nagpakita ang kanyang ina. "Hello, my dearest son. I'm so glad that you visited US today," ang masayang bati ng kanyang ina. "Where's Dad, Mom? I need to talk to him," ang seryosong tanong ni Michael, habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Nasa library room siya, pero bakit, hindi natapos ng matandang babae ang kanyang sasabihin, nang bigla na lamang naglakad si Michael papunta ng library. Tarantang sinundan ni Mrs. Montserrat ang kanyang anak. Nang makarating si Michael sa library, ay walang pasintabi na binuksan niya ang pinto, at pumasok sa loob. Nakita niya ang kanyang ama na nagbabasa ng libro. "Where are you manners, Michael? Don't you even know how to knock?" ang sita ni Mr. Montserrat. "Let's go straight to the point, Father. Bakit mo kami pinaputukan ng baril ni Clarice? Are you trying to scare her?" ang galit na tanong ni Michael sa ama. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Mrs. Montserrat, matapos niyang marinig ang lahat mula kay Michael. "Ginawa mo ba talaga iyon?" ang agad na tanong nito sa asawa. "Iwan mo muna kami, honey. Kailangan muna naming mag-usap, nang masinsinan ng anak mo," ang sabi ni Mr. Montserrat. Wala nang nagawa si Mrs. Montserrat, kung hindi sundin ang kahilingan ng asawa. Binigyan niya ng huling tingin ang kanyang asawa at anak, at pagkatapos noon, ay tuluyan na itong lumabas ng library room. "Now, I'm going to ask you the very same question, Father. Bakit mo kami pinaputukan ng baril ni Clarice? At bakit gusto mong takutin si Clarice?" Michael interrogated his father. "I would like to teach you a lesson, son. A normal girl just like Clarice, ay hindi nababagay sa ating pamilya. Ang nararapat sa'yo, ay ang isang babae na konektado rin sa mafia," ang paliwanag ng ama.
At talagang itutuloy mo pa rin ang iyong plano, na ipakasal ako sa babaeng anak din ng isang mafia leader. I'm so sorry, but I can't do that. I won't give up on Clarice, at gagawin ko ang lahat, upang protektahan siya. Ang determinadong anunsyo ni Michael. I will give you my assurance, that Clarissa will be well protected and secured, basta puputulan mo, ang kahit anong relasyon mo sa kanya, at magpapakasal ka sa babaeng napipisil ko para sa'yo. The old Montserrat tried to make a deal to his son. Hindi mo pa rin talaga ako maintindihan, Dad. Hindi ako papayag sa gusto mo, at ito na ang huling pagkakataon, na pag-uusapan natin ito, ang mariing anunsyo ni Michael. Pagkatapos noon, ay nag-walk out na rin si Michael, at iniwan na ang kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok muli si Mrs. Montserrat sa library. Hanggang kailan ka magmamatigas sa anak mo? Matagal na siyang nagdesisyon, na hindi siya magiging leader ng mafia katulad mo. Ang sabi ng babae sa kanyang asawa, I am not going to give up on him, that easily, Catherine. Marami pa akong plano, at alam ko na makukumbinsi ko rin si Michael, ang matigas na pahayag ng matandang Montserrat. Napailing na lamang si Mrs. Montserrat, matapos niyang marinig ang kanyang asawa. Sa ngayon nga, ay nasa isang coffee shop sina Michael at Clarice. May ideya ka na ba, kung sino ang nasa likod ng pamamaril, ilang araw na ang nakakaraan? Ang curious na tanong ni Clarice sa kasintahan. Yes. At kailangan mo nang malaman ang totoo, Clarice, ang seryosong pahayag ni Michael. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang tanong muli ni Clarice. It was all orchestrated by my father. Wika ni Michael. Nanlaki ang mga mata ni Clarice, dahil sa labis na gulat, nang marinig ang revelasyon mula kay Michael. Ano? Pero bakit niya ginawa iyon? Ang naguguluhang tanong ni Clarice. I can't believe I'm telling you this, but it all boils down to my father's greed, and obsession with power. At kailangan mo na ring malaman ang sikreto ng aming pamilya, Clarice. Well, here it goes. Ang aking ama ay leader ng isang organized mafia crime group, at ito ay tinatawag na La Famiglia. Nagsimulang magkwento si Michael. Hindi ko akalain, na talagang may mafia pala sa totoong buhay. Akala ko ay sa mga pelikula lang nangyayari iyon na lamang ang nasabi ni Clarice. Ang grupo na iyon, ay nagpapatakbo ng maraming negosyo. But their main business, is manufacturing and selling firearms, ang pagpapatuloy ni Michael. Kasama ka rin ba sa pagpapatakbo ng negosyo, Michael? Ang biglang naitanong ni Clarice. Maniniwala ka ba, kung sasabihin kong hindi? Ang balik tanong ni Michael. Tumingin si Clarissa kay Michael, nang diretso sa kanyang mga mata. Deep inside her heart, naniniwala siya sa lalaking ito, dahil buong tapang nitong pinagtapat sa kanya, ang sikreto ng kanilang pamilya. Oo, naniniwala ako sa iyo, ang sinserong tugon niya. Nagpakawala ng ngiti si Michael, matapos niyang marinig ang sagot ni Clarice. I appreciate your trust in me, love. Anyway, let me tell you everything about my family. Sinabi ko na sa iyo, na ang aking ama ay miyembro, ng isang organisadong mafia crime group, na tinatawag na, La Famiglia. Gusto ko ring sabihin sa iyo, na ang aking ama, ay ang godfather, ng La Famiglia. Siya ay nasa ibabaw ng pyramid, at kinokontrol niya ang iba pang 4 na miyembro ng kumpanya. And ever since I was born, I was already destined to take over the Godfather seat in the future. Ngunit sinabi ko sa aking ama, sa simula pa lang, na ayaw kong maugnay sa La Famiglia, ngunit pinipilit pa rin niya akong ilagay sa upuan ng kapangyarihan, dahil ako ang kanyang nag-iisang tagapagmana, muling nagpaliwanag si Michael. Don't tell me that your father is trying to scare me because of you. Iniisip ba niya na ilalayo kita sa kanila? Ang tanong ni Clarice. Tama ka, ngunit meron pang isang dahilan. Ipinagkasundo ako ng aking ama, na ipakasal sa anak na babae ng kanyang kumpare, na miyembro rin ng La Famiglia. Nakipag-usap ako sa aking ama, at sinabi ko sa kanya, na wala akong plano na pakasalan ang babaeng nais niya para sa akin. Bukod pa riyan, ay nagpasya na akong, putulin ang aking relasyon sa aking ama, ang pagpapatuloy ni Michael.
I'm sorry to hear that. Okay ka lang ba? Ang nag-aalalang tanong ni Clarice, sa kanyang kasintahan. To be honest, mahirap iwan ang pamilya ko, but I didn't have any choice. We have to be mentally, emotionally, and physically ready from now on, Clarice. My father is not giving up yet. But I promise you, I will do anything, and everything, within my power to protect you, ang pangako ni Michael kay Clarice. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Clarice, na nagkasundo ang mag-ama. Samantala, kailan mo ipapaalam ang engagement namin ni Michael, Daddy? Tanong ni Celeste Vitale sa kanyang ama, habang sila ay naghahapunan. I know you're excited, but please, wait for a bit longer. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang ama ni Michael bukas, upang pag-usapan ang engagement ninyo, ang paninigurado ni Mr. Vitale sa kanyang yunikahiha. That's a good idea, Dad. Celeste nodded in agreement. You'll be Mrs. Celeste Montserrat very soon, sweetheart, ang nakangiting sabi ni Mrs. Vitale, ang kanyang ina. Oh, yes, Mommy. I will be Mrs. Michael Montserrat soon, and I feel like I'm walking on clouds, because of happiness, tugon ni Celeste, habang kumikinang ang kanyang mga mata sa sobrang pananabik. Magkaibigan na sila ni Michael, noong bata pa sila, at hindi na sila halos mapaghiwalay. Even though, hindi naman talaga sila official, at kahit wala silang label sa kanilang relasyon, they are very much aware, that they are going to get ready in the future, because of their father's deal. Matagal nang may gusto si Celeste kay Michael. Matagal na niyang pangarap na maging asawa si Michael, at maging ina ng mga anak nito. She can't wait to get married with him. Lumipas ang ilang araw. Si Mike Montserrat, ay kasalukuyang nasa isang pulong, kasama ang isa sa pinuno ng La Famiglia na si Carlo Vitale. What do you mean Michael is having a problem? Can you elaborate? What problem are you talking about? Ang tanong ni Carlo, habang nakakunot ang noo nito. Huminga muna ng malalim si Mike, bago siya muling nagsalita. My son is going all loco, with a certain woman. But I can assure you that our deal is still on, and we can still go ahead with our Michael and Celeste's engagement, he tries to reassure his old friend. At ano naman ang gagawin mo sa babaeng iyon? Biglang tanong ni Carlo. Nagsalin si Mike ng vodka, sa 2 baso, at ibinigay ang isa kay Carlo. Alam mo naman ang kadalasang ginagawa natin, sa mga walang kwentang basura, hindi ba? Misteryosong sabi ni Mike, habang nakangisi ito. Ngumiti naman si Carlo. Cheers to that, ani nito. Both of them, raised and clinked their glasses for a toast. Minamaneho ni Celeste ang kanyang Mercedes-Benz, habang papunta siya sa condominium unit ni Michael, sa gitna ng Metropolitan City. Tapos na siya sa kanyang shopping spree for the day, at kalahati ng mga damit na binili niya, ay para sa kanyang magiging asawa. She is very excited to see him again, after her 3-month European tour. Isa pang dahilan, kung bakit niya gustong makipagkita, at makausap si Michael, ay kailangan na nilang pag-usapan, ang ilang detalye ng kanilang nalalapit na engagement at kasal. Pagkatapos niyang iparada ang kanyang sasakyan, sa VIP area ng condominium building, sumakay si Celeste sa elevator, habang hawak-hawak niya ang mga paper bags, na puno ng mga ipinamili niya para kay Michael. Pinindot niya ang T-button, na siyang penthouse na tinutuluyan ni Michael. Nang makarating siya sa penthouse, mabilis niyang pinindot ang ilang numero, na siyang passcode ng pinto ni Michael. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mga numerong iyon, dahil iyon ang araw ng birthday ni Michael. Nakahinga siya ng maluwag, nang tuluyang bumukas ang pinto. Ibig sabihin, hindi pa pinapalitan ni Michael ang kanyang passcode. Pumasok si Celeste sa bahay, at inilapag niya ang lahat, ng mga shopping bag sa golden center table. Dumiretso siya sa kwarto ni Michael. Pagkapasok niya sa kwarto, ay napabuntong hininga siya sa paghanga, nang makita niya si Michael na natutulog, na walang pang-itaas na suot. She can see his back, and he looked so ripped. Napaka-sexy ng kanyang biceps at triceps. Natigilan si Celeste, at pagkatapos noon ay pinakalma niya ang sarili. Nagpasya siya na maghanda ng almusal para kay Michael.
At dahil hindi siya marunong magluto, she decided na mag-order na lamang sa isang food delivery app. Sinimulan na niyang mag-order sa kanyang smartphone, at pinili ang lahat ng mga paborito ni Michael. Dahan-daang iminulat ni Michael ang kanyang mga mata, nang makarinig siya ng kumakanta labas ng kanyang silid. Agad niyang tiningnan ang oras, and he realized that it was already afternoon. Late na siyang nakatulog kagabi, dahil kausap niya si Clarice sa telepono. Anyway, gusto niyang malaman, kung sino ang nasa loob ng pamamahay niya. Sino ang pumasok sa bahay ko? Ang nagtatakang tanong niya sa sarili. Maingat, at walang ingay niyang kinuha ang kanyang baril, na nakatago sa kanyang pintuan. Gusto niyang maging handa, kung sakali man nakaaway ng kanilang pamilya, ang nasa loob ng kanyang pamamahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Iginala niya ang kanyang mga mata, at nagpakawala ng buntong hininga si Michael, nang makita niya ang kanyang kababata na si Celeste Vitale, na abala sa pagsiset up ng lamesa, na puno ng mga pagkain. Si Celeste Vitale, ay ang nag-iisang anak ni Carlos Vitale, isa sa mga miyembro ng La Familia, at ang pinakamatalik, at tapat na kaibigan ng kanyang ama. At dahil sa pagiging matalik na magkaibigan ng kanilang ama, ay napagkasunduan ng mga ito na ikasal sila ni Celeste. Pero hindi siya papayag sa engagement at kasal, dahil ang babaeng gusto niyang pakasalan ay si Clarice. Anong ginagawa mo dito, Celeste? Tanong ni Michael dito. Mabilis siyang niyakap ng mahigpit ni Celeste. Oh, Michael, na-miss kita ng sobra. Agad naman na kumalas si Michael, mula sa pagkakayakap ni Celeste. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo dito, at paano mo nalaman ang passcode ko? Muli niyang tanong. Nagpout naman si Celeste, habang nakaupo sa couch. Nandito ako dahil na-miss kita, at gusto kitang makita. At naaalala ko pa rin ang passcode mo, at natutuwa akong hindi mo ito binago, sa nakalipas na ilang taon, ang sagot ng babae. Lihim na naisip ni Michael, na kailangan niyang palitan ang kanyang passcode, pagkaalis ni Celeste sa kanyang bahay. Anyways, I'm glad you woke up, at a perfect time. I prepared your favorite dishes, and I'm sure, magugustuhan mo ang mga ito. Biglang iniba ni Celeste ang usapan, habang hinihila nito si Michael, papunta sa dining table. Wala nang nagawa si Michael, kung hindi ang sundin ang kapritsyo ni Celeste, para hindi na ito mangulit. Habang kumakain si Michael ng kanyang brunch, walang namang tigil sa pagkukwento si Celeste, 3-month trip na paglilibot sa buong Europa. Hindi na lamang nagsasalita si Michael, kahit na bored na siya sa mga kwento ni Celeste. Sigurado na siya sa kanyang sarili, na wala siyang planong magpakasal kay Celeste. Naniniwala siya, na magpapakasal lamang siya sa babaeng kanyang minamahal, at hindi niya hahayaang lumaki ang kanyang mga magiging anak, sa mundo ng mafia organized crime group. Siguro ito na ang tamang oras, para kausapin si Celeste at ituwid ang lahat. Huminga muna ng malalim si Michael, bago siya muling nagsalita. Celeste, kailangan nating mag-usap, ang panimula niya. Gusto mo bang pag-usapan ang engagement natin, at sa magiging kasal natin? Well, marami akong naiisip na plano. Biglang nahinto si Celeste, nang biglang nagsalita muli si Michael. Yes, we need to talk about those things. But I'll go straight to the point, Celeste. I'm sincerely sorry, pero wala akong planong pakasalan ka, ang diretsyong pag-amin ni Michael. Na-shock naman si Celeste, matapos niyang marinig ang sinabi ni Michael. Makalipas ang ilang segundo, ay nakabawi ito sa pagkabigla, at muli itong nagsalita. Baka inaantok ka pa, Michael. Hindi mo alam ang sinasabi mo. You know what? Iiwan na muna kita para makatulog ka ulit, at bukas na tayo mag-usap. No, Celeste. I'm in my right state of mind. I've already decided on this, ever since we were in the university college. I might sound overly romantic and old-fashioned, pero gusto kong pakasalan ang babaeng mahal ko, at hindi para sa negosyo, kapangyarihan, o kung ano paman, ang pahayag ni Michael. Alam ko na hindi mo ako mahal, Michael. Pero naniniwala, at umaasa pa rin ako na mamahalin mo rin ako balang araw. Why don't you give us a chance? Ang naluluhang pakiusap ni Celeste. I don't want you to go through that torture.
We need to break ourselves free from the marriage for convenience tradition between the La Famiglia. I really believe that you will fall in love with someone else, and you will be happy, ang taos-pusong sinabi ni Michael. Galit na pinunasan ni Celeste ang kanyang mga luha, at tinitigan si Michael. You're making a lot of excuses, Michael. Just tell me the truth, in love ka na ba sa iba? May ibang babae ba? Tanong niya. Kumunot ang noo ni Michael, dahil hindi niya gusto ang mga salitang ibang babae. Let me clear one thing. Una, wala talaga tayong relasyon. We're family by affinity, nothing more, nothing else. And besides, I never said I like you, nor I love you in the past. At isa pa, oo, na-in-love ako sa isang napaka-espesyal na babae, at hindi lang siya ibang babae, ang diretsyong sagot ni Michael. Hindi nakapagsalita si Celeste ng ilang minuto, dahil nabigla siya sa biglang panlalamig ni Michael sa kanya. I will not give up on you that easily, Michael. You know me very well. I'll make sure that you'll fall in love with me. We'll get engaged, and get married in no time. Pagkatapos noon, ay kinuha na niya ang kanyang branded na bag sa sofa, at padabog na umalis. Pinapanood lang ni Michael si Celeste na mag-walk out, hanggang sa mawala na siya sa paningin niya. Kahit na hindi maganda ang kinalabasan ng kanilang pag-uusap, at least ay nasabi niya ang totoo kay Celeste. Bigla niyang naisip si Clarice. Since the very first day he saw her, alam na niyang siya na ang babaeng gusto niyang pakasalan. Nagpasya siyang tumayo, at tinungo ang kanyang walk-in closet. Kumuha siya ng blue velvet box, sa isa sa mga closet niya at binuksan niya ito. Napangiti si Michael, nang makita niya ang hugis peras na engagement ring, na kumikinang sa liwanag. Binili niya ang singsing na ito, ilang linggo na ang nakakaraan, at hanggang ngayon ay hindi niya ito naibigay kay Clarice. Nag-iisip siya ng iba't ibang mga senaryo ng proposal, ngunit hindi niya mahanap ang perfect timing. Ngunit kailangan niyang gawin ito one of these days. The sooner, the better before his father, the godfather, will try to stop him from his plans to marry Clarice. Ilang araw na ang nakalipas, mula nang mangyari ang pagtatalo nila ni Michael, ngunit walang natanggap na tawag si Celeste mula sa kanya. She is very much aware that Michael doesn't feel the way she does. But she keeps on wishing, hoping and praying, that he will fall in love with her, and they will have their own happy ending. Iniisip ni Celeste, kung sino ang babaeng iniibig ni Michelle. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya, at paano niya naakit ang kanyang magiging asawa. Mabilis siyang bumangon sa kanyang kama, nang may biglang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang cellphone niya sa bedside table, at nagsimulang mag-dial ng numero. May kakilala siya mula sa isang investigating agency, at hihilingin niya itong magsagawa ng background check, sa misteryosong babae ni Michael. At kapag nalaman na ni Celeste ang lahat, tungkol sa kanyang karibal, haharapin na niya ito. Kasalukuyang nagkakaroon ng late night date sina Michael at Clarice, sa isa sa beach resort, na pag-aari ng pamilya Montserrat. Hindi ito ang parehong beach na pinuntahan nila, noong una nilang dinner date, pero sa pagkakataong ito, ibang property ang pinuntahan nila, para hindi sila magkaharap ni Mr. Mike, at Mrs. Catherine Montserrat. Michael, may gusto sana akong itanong sa'yo, biglang tanong ni Clarice, habang magkahawak kamay silang na naglalakad ni Michael. Go ahead, ang nakangiting respond ni Michael. Pwede ko bang malaman, ang tungkol sa iyong mga magulang? Ikwento mo naman sa akin, ang tungkol sa kabataan mo, at iba pang mga bagay tungkol sa pamilya mo, ang interesadong tanong ni Clarissa. Marami akong pwedeng ikwento sa'yo, Clarice. Hindi normal ang lumaki sa isang pamilya, na nabibilang sa mafia, at gumagawa ng mga ilegal na bagay. Pero ginampaban ng aking ama ang kanyang pagiging tatay. Lumalabas kami every weekends. Binibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ang pagsasalaysay ni Michael. Napakaganda naman ng mga memories mo sa tatay mo noong bata ka, ang tura ni Clarice. I think so, too. You see, I had a simple, normal and loving family, but everything has changed. When my father joined a mafia-organized group,
and when he finally became the head of La Famiglia, which is infamously known as ang Godfather, ipinagpatuloy ni Michael ang pagsasalaysay ng background ng kanyang pamilya. Nasubukan mo na bang kausapin ang iyong ama at ina? Tumango si Michael bago siya muling nagsalita. Oo, ginawa ko na. Maraming beses. Pero hindi ako pinakinggan ni Papa. Gusto pa rin niya akong maging leader ng La Famiglia. At gagawin niya ang lahat, at ang lahat ng kanyang makakaya, upang matupad ang kanyang pangarap. At kaya naman nag-aalala ako sa iyo. Pero ipinapangako kong paprotektahan kita, mula sa aking ama, sa anumang paraan na magagawa ko, seryosong saad ni Michael, habang hinahalikan niya ang noo ni Clarissa. Ama mo pa rin siya, Michael. Naniniwala pa rin ako sa kasabihang, blood is thicker than water, ang sambit naman ni Clarice. Pero iba ang kaso ng pamilya ko. Anyway, let's stop talking about this, okay? I want you to look ahead. I have a surprise for you. Agad namang iniba ni Michael ang topic, dahil ayaw niyang masira ang mood at date nila. Tumingin sa may malayo si Clarice, at agad niyang nakita ang isang at bonfire, at isang mesa, na may ilang mga bulaklak at kandila. May isang mahabang mesa din, na may iba't ibang lalagyan ng pagkain, at nakita niya ang isang lalaki na may hawak na violin. Napangiti si Clarice, when she realized, na naghanda si Michael ng isang espesyal, at romantic dinner date para sa kanya. Oh, Michael, how could you be so romantic? I'm so glad na gustuhan mo, sweetheart. Ang gusto ko lang naman, ay maging masaya ka lagi, magiliw na tinitigan ni Michael si Clarice. Magkahawak kamay, na nagsimulang maglakad ang dalawa patungo doon. They are both looking forward, for a very romantic date this evening. Inihinto ni Celeste ang kanyang Audi sa isang malayo, at tagong lugar. Ito ang lugar, kung saan makikipagkita siya sa private investigator na kinuha niya, para mag-background check sa bagong babae ni Michael Montserrat. Bumaba siya sa kanyang sasakyan, at naglakad patungo sa isang lalaking naninigarilyo. Did you do a complete background check? Ang seryoso at formal na tanong ni Celeste. Yes, Madam Celeste. This folder has got all the information that you're looking for, sagot ng private investigator. Good. Here's what we agreed on. And don't you dare tell anyone that I asked for your services. Just keep your mouth shut, or else ang walang buhay mong katawan, ay lumulutang na sa kung saang dagat dito sa Pilipinas, ang pagbabante ni Celeste. Napangiti ang private investigator, nang ibigay ni Celeste ang makapal na sobra na puno ng pera. Crystal clear, madam. It was nice doing business with you, at hindi na tayo magkikita pa, ang respond nito. Matapos ang naging meeting ni Celeste, ay agad na niyang binuksan ang folder file. Nalaman niyang lumaki si Clarice, sa isang ampunan, na hindi man lang nakilala ang kanyang ama at ina. Nagsumikap siya sa pamamagitan ng pagtatrabaho, at pag-aaral ng sabay. Kasalukuyang nagtatrabaho si Clarice, sa isang convenience store, at doon sila nagkakilala ni Michael. At tulad ng isang sappy, old romance movie, si Michael ay tuluyan ng na-in-love kay Clarice. But she's Celeste Vitale, at ang pagsuko ay wala sa kanyang bokabularyo. Kailangan niyang gumawa ng plano, bago niya kausapin si Clarice. Kailangan niyang kumbonsihin ang babae, na layuan na si Michael. May isang mag-ara, at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng isang convenience store. Si Mike Montserrat ay lumalabas, mula sa sasakyan, at tinitigan ang convenience store. Sigurado ka ba na ito ang lokasyon? Seryoso niyang tinanong ang kanyang bodyguard/driver. Yes, big boss. Dito po nagtatrabaho ang taong pinapahanap ninyo, ang agad na sagot nito. Tara na, at ayokong magsayang pa ng oras, ang utos ng matandang Don. Pumasok na sila sa loob ng convenience store, at agad nilang nakita, ang babaeng hinahanap nila. Welcome to convenience store. Hindi na natapos ni Clarice, ang kanyang pagbati, nang makilala niya ang tatay ni Michael, the godfather of the La Famiglia, Mike Montserrat. Good evening, sir. Ano po maipaglilingkod ko sa inyo? Ang magalang na bati ni Clarice. I came here to talk to you. Mike started. Wala pong problema, sir. Pwede po tayong mag-usap sa labas, ang tumatainggong sabi ni Clarice.
Makalipas ang ilang sandali, ay nag-uusap na sina Clarice at Don Mike. Didiretsuhin na kita, iha. Gusto kong putulin ang relasyon mo sa aking anak, sa lalong madaling panahon. At huwag ka nang magpapakita sa pamilya namin, ang agad na pahayag ng matanda. Pinakalma muna ni Clarice ang kanyang sarili, bago siya muling nagsalita. Ipagpaumanhin po ninyo, sir, pero hindi ko po magagawa iyon. Minamahal ko po ng tapat at totoo si Michael, ang magalang na sagot ni Clarice. I didn't expect you to be a tough nut to crack. But anyway, how about this? Isulat mo ang presyo na gusto mo, para layuan mo lang kami ng anak ko, ang tura ni Don Mike, habang inilalabas nito ang check booklet at fountain pen. Sir, wala pong katapat na halaga, ang pagmamahal ko kay Michael, ang mahinahon na sambit ni Clarice. Michael heaved a sigh of disappointment, after hearing Clarice's final answer. He silently stood up and straightened out his black suit and tie. I like your determination, Clarice. Pero sana, ay hindi mo pagsisihan ang iyong desisyon, ang misteryosong nasabi ni Don Mike. Nakahinga lamang ng maluwang si Clarice, nang tuluyan nang nakaalis si Don Mike. Pero hinding-hindi niya sasabihin kay Michael, na kinausap siya ni Don Mike, dahil tiyak na mag-aaway na naman ang mag-ama, at ayaw niyang mangyari iyon. Si Celeste Vitale ay nakatayo, sa in front ng mga pintuan, Angel's Home Orphanage, kung saan lumaki si Clarice Sale. Siya ay partikular na pinili sa araw na ito, upang bisitahin ang ampunan, dahil batay sa file ni Clarice, kadalasan ay bumibisita siya dito tuwing linggo, upang gumastos ng oras sa mga ulila. Naisip din niya ang isang perpektong araw, upang maaari siyang makalusot sa loob. Siya ay magpanggap na isang pilantropo, at magbibigay siya ng donasyon, para sa mga madre, at grocery supplies para sa mga bata. Pagkatapos, magiging mas madali para sa kanya, na makipag-usap kay Clarice, at sabihin sa kanya na siya ang kasintahan ni Michelle Montserrat, hinahayaan ng Celeste ang isang malaking ngiti, nang ang gate ay bumukas, at siya ay tinatanggap ng tatlong madre. Miss Celeste Vitale, ako po Sister Grace, at ako po ang nakausap ninyo sa telepono noong isang araw. Ngayon pa lang po, ay lubos na nagpapasalamat, ang buong orphanage sa inyong donasyon. We just want to say that we are beyond grateful, and may the Lord bless you, ang nakangiting pasasalamat ng matandang madre. Good afternoon, Sister Grace. Natutuwa at excited po ako, na mabisita ang mga bata ngayon, ang nakangiting respond ni Celeste. Halika at pumasok tayo, upang makita ninyo ang mga bata, at makaikot sa buong lugar, ang suhestyon ni Sister Grace. Celeste nodded in return. Let's go, boys, she said to her three bodyguards, who were all carrying big shopping bags, full of groceries and gifts. All of them finally made their way inside the orphanage. Celeste was secretly smiling, because the first stage of her plan was successful. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.